Kinitil lang isang pagkakanulo ang 17 taon ng aking sakripisyo. Habang nagkakalyo ang aking mga kamay sa pag-ahon sa aming pamilya, nagpapakasarap siya sa init ng ibang katawan. Isa lamang siyang pabigat na alalay, ang malupit na igik ng aking asawa. Ngunit hindi niya alam, hawak ko ang susi ng kanyang ginintuang hawla. Ngayon, tatapakan ko ang aking kahinaan. Handa na ba siyang harapin ang dilubyong kanyang sinimulan? Isa lamang siyang pabigat, Bianca. Mukhang manang, amoy kusina, at higit sa lahat, wala na siyang silbi sa akin. Konting tiis na lang, iiwan ko na rin ang basahang yon para sa'yo. Sa labas ng nakapinid na pinto ng banyo, nakatayo si Selena. Sa kanyang mga kamay ay ang paboritong asul na polo ni Nolan, bagong plansa at mainit-init pa. Maingat niyang inunat ang bawat lukot nito kanina upang magmukhang kagalang-galang ang kanyang asawa sa isang mahalagang meeting. O iyon ang inakala niya. Bumigat ang hanging milalanghap niya. Tila naging makapal na usok na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga daliri na nakakapit sa tela. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit ang buo niyang pagkatao ay nyanig ng isang malakas na lindol na siya lamang ang nakararamdam. 17 taon ng pag-aalay ng dugo at pawis upang iahon ang kumpanya ng pamilyang Villarreal mula sa pagkasira. Naalala niya ang mga madaling araw na siya lamang ang gising, nakaharap sa mga bundok ng dokumento at spreadsheet, nagkukuwenta kung paano pagkakasiyahin ang natitirang pondo habang mahimbing na natutulog si Nolan. Ibinenta niya ang sariling mga alahas na pamana ng kanyang ina para lamang may maipampasweldo sa mga empleyado ng pamilya noon. Kinalimutan niya ang pag-aayos sa sarili, ang pagbili ng mga bagong damit, at ang sariling mga pangarap dahil naniwala siyang ang tagumpay ng kanyang asawa ay tagumpay niya rin. Ngayon, ang lahat ng sakripisyong iyon ay tinumbasan lamang ng salitang basahan. Hanggang kailan uubusin ng isang babae ang kanyang sarili bago niya mapagtantong wala na siyang natira? Bumukas ang pinto. Bumulaga ang figura ni Nolan. Mabango, maayos ang buhok, at may peking ngiti sa mga labi na nagkukubli sa kasuklam-suklam na katotohanan ng kanyang pagkatao. Ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa hangin. Isang amoy na biglang nagbigay ng matinding pagduduwal kay Selena. "Oh, Han, nandyan ka pala. Nasaan na yung kape ko? Kailangan ko nang magmadali. May malaking client meeting pa ako ngayon." Malambing na wika ng lalaki, na tila hindi pumatay ng isang kaluluwa, ilang segundo lamang ang nakalipas. Tinitigan siya ni Selena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat sa mukha nito na kung hindi dahil sa kanyang katalinuhan at sa pagpirma niya ng pansariling garantiya sa lahat ng utang sa bangko, matagal ng pulubi ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Subalit, nilunok niya ang bawat matalim na salitang nagbabadyang kumawala sa kanyang mga labi. Ang matinding sakit ay naging isang malamig na pader na pilit niyang itinayo sa kanyang isipan. "Naghahanda na. Ipapapatong ko na lang sa mesa." Mahinang tugon ni Selena. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses habang nakayuko. "Salamat, sweetie. Ikaw talaga ang pinakamabait," tugon ni Nolan, sabay haplos sa buhok ni Selena. Ang pagdampi ng kamay nito ay nagdulot ng kilabot at pandidiri sa balat ng babae. Naglakad ang lalaki patungo sa malaking salamin upang ayusin ang kanyang kurbata. Bilib na bilib sa sariling anyo. Ipinatong ni Selena ang polo sa gilid ng kama. Marahan niyang itinupi ang mga manggas at kinis na inayos ang kuwelyo nito. Kahit na alam niyang ang damit na ito ang isusuot ng kanyang asawa upang yakapin ang ibang babae, hindi nawala ang nakasanayang kalinga ng kanyang mga kamay. Ito ang mga kamay na nagtayo sa imperyo ni Nolan, at sa sandaling ito, ang mga kamay rin na ito ang maingat na mag-aayos sa kanya patungo sa sarili niyang pagkasira. Habang naglalakad palabas ng silid, dumaan si Selena sa harap ng study table ni Nolan. Sa ilalim ng isang makapal na libro, nahagip ng kanyang paningin ang sulok ng isang nakabukas na sobre.
Isang bank statement mula sa isang institusyong pinansyal na hindi nila kailanmang ginamit para sa kanilang kumpanya. Pinasadahan niya ito ng tingin at nakita ang isang malaking halaga ng pera na nakapangalan sa isang entity na tinatawag na BM Holdings. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Iniuugnay ang mga inisyal na iyon sa pangalang narinig niya kanina. Bianca May. Inililihim na ni Nolan ang mga pondo ng kumpanya papunta sa ibang account. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kusina. Dala-dala ang bigat ng madilim na sikretong iyon. Tumayo siya sa harap ng kalan at pinagmasdan ang pag-init ng tubig sa kaldero. Unti-unting lumitaw ang maliliit na bula, pataas ng pataas, hanggang sa naging isang marahas na pagkulong, sumasalamin sa nag-aalab na galit sa kaning dibdib. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo dahil sa walang sawang pag-aasikaso sa pamilyang ito ay dahan-dahang nakuyom. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin ng bintana. Isang babaeng pagod, walang ayos, ngunit may utak na mas matalas pa sa anumang patalim. Hindi na siya ang biktimang iiyak sa sulok habang inaapakan ng ibang tao. Huminga siya ng malalim. Hinayaang ang init ng singaw mula sa kumukulong tubig ay humaplos sa kanyang mukha upang gisingin siya mula sa mahabang panaginip ng pagiging martir. Hindi ako iiyak, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay nanlalamig at tumatalim. Maniningil ako. Ang mabigat na katahimikan sa hapagkainan ay pilit na binabasag ng panlalait ni Nolan. Walang pakialam ang lalaki kahit kaharap nila ang kanilang dalawang anak. Tiningnan niya si Selena mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri na tila isang nakakasuklam na dumi ang nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Kailan ka ba huling bumili ng damit mo, Selena? Look at you. Minsan nahihiya na akong isama ka sa mga business dinners natin. Napag-iiwanan ka na ng panahon. Para kang katulong na naligaw sa sarili nating bahay. Mariing wika ni Nolan, ginagamit ang bawat matalim na salita upang unti-unting durugin ang kumpiyansa ng kanyang asawa. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Selena ang panginginig ng mga balikat ng kanyang 14 anyos na anak na si Maya. Nakayuko lamang ang dalagita upang itago ang nagbabadya nitong pag-iyak, habang ang bunsong si Leo na 10 taong gulang ay nakatitig sa sariling plato, bakas ang matinding takot sa mga inosenteng mata. Ang makita ang kanyang mga anak na nasasaktan at natatakot sa sariling ama ay isang patalim na mas malalim pang bumaon sa puso ni Selena kaysa sa anumang panlalait ni Nolan. Gustong lumaban ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Gusto niyang isampal sa mukha ng lalaki ang lahat ng dokumentong nagpapatunay na siya ang bumubuhay sa pamilyang ito. Ngunit isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanyang isipan. Upang manalo sa isang digmaan, kailangan niyang maging pinakamagaling na manlilinlang. Nilunok niya ang gumuguhit na hapdi sa kanyang lalamunan, dahan-dahang inangat ang kanyang muka, at gumuhit ng isang maamo at mapagkumbabang ngiti. Pasensyanahan, naging masyado lang akong abala sa pag-aayos ng mga papeles natin sa opisina at sa pag-aalaga sa mga bata. Mag-aayos ako bukas, pangako, malambing niyang tugon. Nakita niya ang pag-angat ng gilid ng labi ni Nolan, isang ngiti ng pagiging kampante at pagmamalaki. Ang ego ng lalaki ay busog na busog sa kanyang pagpapakumbaba. Hindi nito alam na ang maskara ng isang martyr na asawa ang magiging pinakamapanganib na patibong na inilatag ni Selena. Nang sumapit ang hating gabi at balot na ng dilim ang buong bahay, tumaan si Selena sa silid ng kanyang mga anak. Nakita niya si Leo na nakabaluktot sa ilalim ng kumot. Naupo siya sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang malambot na buhok ng bata. Ang init ng hininga ng kanyang anak at ang payapang mukha nito ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Wala nang mas titibay pa sa paninindigan ng isang inang itutulak sa bingit ng kawalan. Walang sinuman ang makapananakit sa inyo. Bulong niya sa hangin, isang banal na sumpa ng isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang mga supling.
kahit ang sarili niyo pang ama. Tumayo siya at nagtungo sa kanyang maliit na study room upang buksan ang laptop. Ang liwanag mula sa screen ang tanging nagiilaw sa kanyang seryosong mukha. Pinasok niya ang lihim na financial portal ng kanilang kumpanya. Siya ang nagpayo ng sistemang ito. Siya ang utak sa likod ng bawat pasikot-sikot ng kanilang yaman. Bagay na masyadong tamad unawain ni Nolan dahil mas inuuna nito ang pagyayabang sa mga kaibigan. Bumulaga sa kanya ang mga nakabinbing transaksyon. Tama ang hinala niya kaninang umaga. May malalaking pondo ang inihahanda ni Nolan upang ilipat sa isang account na nakapangalan sa BM Holdings. Bianca May. Unti-unti nitong sinasaid ang kumpanya, inihahanda ang sarili sa paglayo kapag nakuha na ang lahat ng pera habang iiwan sa pangalan ni Selena ang lahat ng naiwang utang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Selena. Akala ni Nolan ay hawak niya ang lahat ng baraha. Ngunit hindi niya alam na si Selena ang mismong nagmamay-ari ng mesa. Mabilis na nagdipa ang kanyang mga daliri. Binabago ang mga malalalim na security protocol ng system. Hinarangan niya ang lahat ng backdoor access na ginagamit ni Nolan at itinakda na ang bawat paggalaw ng malaking halaga ay mangangailangan ng kanyang personal at nakatagong otorisasyon. Tinitigan niya ang isang partikular na transaksyon na naglalayong maglipat muli ng pondo para sa isang mamahaling bakasyon. Walang pag-aalinlangan, inilapit niya ang cursor sa isang utos na mag-aapruba ng malawakang pagbabago sa buong sistema. Ang marahang paglubog ng pindutan ay parang isang matibay na kandadong sumara sa madilim na kapalaran ng kanyang asawa. Nakukulong na si Nolan sa sarili nitong hawla at hindi pa nito nalalaman na ang hanging kanyang nilalanghap ay unti-unti na niyang pinipigil. Ang matinding sikat ng araw ay tila sumusunog hindi lamang sa balat ni Selena, kundi pati na rin sa natitira niyang dangal. Habang tahimik siyang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa labas ng kanilang malaking gate, ang marahas na paghinto ng isang pamilyar at marangyang sasakyan ay nagpadagundong sa kalsada. Mula rito ay bumaba si Doña Carmen, ang ina ni Nolan. Kumikinang ang ginto nitong mga alahas na sumasalamin sa kanyang pagiging mapagmataas. Hindi pa man nakakahakbang ng buo, ay umalingaw-ngaw na ang matinis at nanlalait na boses ng matanda sa buong kalsada. Walang pakialam kung sino man ang makarinig. Diyos ko, Selena! Bakit nagkalat ang mga tuyong dahon dito? Nagmumukhang bahay ng squatter ang pamamahay ng anak ko dahil sa kapabayaan mo. Kung hindi ka marunong mag-ayos ng sarili mo, sana man lang ay matuto kang maglinis ng bahay ng asawa mo. Ang malakas na boses ng biyenan ay nag-imbita ng mga mapanghusgang mata. Ang mga kaluskos ng pagbubukas ng mga bintana at ang mahihinang bulungan ng mga kapitbahay ay tila maliliit na karayom na sabay-sabay na tumutusok sa likuran ni Selena. Alam niya ang mga pinag-uusapan ng mga ito, na siya ay isang asawang walang silbi at nabubuhay lamang sa yaman ni Nolan. Na dapat siyang tumanaw ng utang na loob dahil iniyahon siya ng mga Villarreal mula sa kahirapan. Ang patuloy na paggapang ng tsismis ay isang lason na unti-unting pumapatay sa katotohanan. Yumuko na lamang si Selena at pinagbuksan ng pinto ang biyenan. Pumasok si Doña Carmen nang hindi man lang inaalis ang kanyang sapatos na puno ng alikabok. Tinudumihan ang sahig na magdamag na kinintab ni Selena. Kailangan ko ng $250,000 para sa nalalapit na grand fiesta ng asosasyon natin. Walang pag-aalinlang ang utos ni Doña Carmen nang makaupo ito sa paboritong sofa ni Nolan. Ihanda mo ang tseke ngayon din at huwag kang magrereklamo. Tandaan mo, utang na loob mo sa pamilya namin kung nasaan ka man ngayon. Kundi dahil sa anak ko, baka hanggang ngayon ay naglalaba ka pa rin sa probinsya. Utang na loob. Ang dalawang salitang ito ay naging posas na ipinulupop ng pamilyang ito sa kanyang mga pulso sa loob ng 17 taon. Bumalik sa alaala ni Selena ang araw na umiiyak si Doña Carmen sa kanyang harapan. Nagmamakaawa na gamitin niya ang kanyang husay sa pananalapi upang isalba ang bumabagsak nilang kumpanya noon. Si Selena ang nagbayad ng mga utang,
si Selena ang nagpalago ng yaman. Ngunit sa mundo ng mga Villarreal, siya ang habambuhay na may utang. Isang matinding pagpipigil ang naganap sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang ibinuo ng galit sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Kung lalaban siya ngayon, masisira ang mas malaking plano. Sa halip na sumagot ng pabalang, gumuhit siya ng isang maamong ngiti at tumango. Opo, Mama. Kukuha po ako ng tseke. Malambing at magalang na tugon ni Selena. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto at kinuha ang checkbook ng isa sa mga corporate accounts na hawak niya. Ito ang particular na account na nakatakda na niyang i-freeze at alisan ng pondo sa mga susunod na araw. Mahigpit niyang hinawakan ang panulat. Habang inilalagay niya ang malaking halaga na hinihingi ng matanda, isang malamig at nagkukwentang plano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nilagdaan niya ito ng walang panghihinayang. Ibibigay niya ang ilusyon ng yaman upang mas maging masakit ang pagbagsak ng mga ito sa putikan. Nang iabot niya ang tseke, mabilis itong hinablot ni Doña Carmen na tila isang uhaw na bampirang nakakita ng dugo. Walang pasasalamat, tumayo ang matanda at naglakad palabas. Iniwang nakakalat ang mga bakas ng kanyang maruming sapatos sa malinis na sahig ng sala. Nang makaalis ang biyenan, kumuha si Selena ng isang basang basahan. Lumuhod siya at sinimulang punasan ang mga marka ng alikabok sa sahig. Bawat mariing paghudod niya sa mga mansa ay hindi isang pagpapakumbaba bilang alipin ng bahay. Ito ay ang tahimik niyang pagbubura sa anumang bakas ng mga Villarreal sa kanyang pamamahay at sa kanyang buong pagkatao. Unti-unti niyang nililinis ang kanyang buhay mula sa dumi ng kanilang presensya. Tumayo siya upang itapon ang mga natuyong dahon na naipon niya kanina sa labas ng pinto. Ngunit pagbukas niya ng gate, bumulaga sa kanya ang isang malaking palumpon ng mga pulang rosas na nakapatong sa semento. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang maliit na puting card lamang ang nakaipit sa mga tinik nito. Tinampot niya ang card at binasa ang nakasulat. Para sa nalalapit na paglipas ng panahon mo, nanlamig ang kanyang mga kamay. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin ay ang pagpasok ng isang pamilyar na amoy sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang nakasanayang amoy ng mga mamahaling bulaklak ni Doña Carmen. Ito ay isang matapang at modernong pabango ng isang nakababatang babae. Ang eksaktong amoy na naiwan sa paboritong polo ni Nolan kahapon. Kasama ba ni Doña Carmen si Bianca May sa loob ng sasakyan kanina? Dinala ba mismo ng kanyang biyenan ang kabit ng kanyang asawa sa mismong tapat ng kanyang pamamahay? Ang matapang na amoy ng pabango ay tila asidong sumunog sa hangin, nag-iuwan ng isang katanungang susubok sa kanyang natitirang pasensya. Ang matapang na amoy ng pabango na naiwan sa mga pulang rosas ay hindi na lamang isang mapait na hinala. Kinaumagahan, pumasok ang mismong pinagmulan nito sa loob ng sariling pamamahay ni Selena. Ang matalim na paglapat ng matataas na takong sa makintab na sahig ng sala ay nag-anunsyo ng pagdating ng isang hindi inaasahang bisita. Nakita niyang naglalakad si Nolan patungo sa sala. May suot na kurbata at nag-umapaw sa peking kumpiyansa. Kasunod nito ay isang nakababatang babae, balot ng mamahaling alahas at may ngiting tila nanunokso. "Han, this is Bianca." Pagpapakilala ni Nolan ng walang gatol. Ang kanyang boses ay nagkukunwaring formal at seryoso. "Isang bagong VIP client natin. Kailangan namin ng tahimik na lugar para pag-usapan ang bagong investment portfolio niya, kaya rito ko na muna siya dinala." Tinitigan ni Selena ang babaeng nasa kanyang harapan. Ito ang ahas na gumagapang sa kanyang bakuran. Bianca May. Ang babaeng nagnanahaw ng yaman na pinaghirapan niyang itayo. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang malamig na kalasag ng pagpapanggap ang mabilis na ibinalot ni Selena sa kanyang sarili. Wala siyang ipinakitang pagkabigla. Sa halip, gumuhit siya ng isang perpektong ngiti,
isang ngiting nagkukubli ng libu-libong patalim. Nice to finally meet the behind-the-scenes wife, wika ni Bianca. Puno ng sarkasmo ang paraan ng pagbikas nito sa bawat salita. Nolan talks about you minsan. Ang tahimik mo raw at laging nasa bahay lang. Welcome sa aming tahanan, Bianca. Maupo kayo at ipaghahanda ko kayo ng maiinom. Mahinahong tugon ni Selena. Pinananatili ang pino at magalang na galaw ng isang tunay na ginang ng tahanan. Habang nasa kusina, narinig niya ang matinis na halahak ni Bianca at ang malambing na pagtugon ng kanyang asawa. Pinaghalong pait at pandidiri ang nag-uunahan sa kanyang dibdib, ngunit pilit niya itong nilunod gamit ang kanyang determinasyon. Nang bumalik siya sa sala, dala ang isang tray ng malamig na juice, nakita niyang sinadyang ipatong ni Bianca sa ibabaw ng mesa ang isang bagong-bagong designer bag. Pamilyar kay Selena ang bag na yon. Nakita niya ang resibo nito sa credit card statement ng kumpanya na binayaran ng sarili niyang dugot pawis. O careful po sa paglapag ng drinks, Mrs. Villarreal. Paalala ni Bianca na may halong pagmamayabang, ipinapasadya ang tingin sa simpleng kasuotan ni Selena. This bag is a limited edition piece. Binili pa mismo sa Europe. Alam niyo naman, us modern women need to treat ourselves. Hindi pwedeng puro asawa lang ang inaalagaan, nakakadry ng beauty. You should try updating your look minsan. Masyado na kasing classic. Pinagmasta ni Selena ang babae. Hindi siya nakaramdam ng selos o panliliit. Sa halip, isang malalim na pagkaawa ang bumalot sa kanya para sa kahangalan ng babaeng ito na nagmamalaki gamit ang nakaw na yaman. Kumuha si Selena ng isang malinis at puting tela. Bago niya iabot ang baso kay Bianca, marahan at kalmado niyang pinunasan ang malamig na hamog sa labas ng baso. Bawat hagod niya sa salamin ay tila maingat na pagpupunas sa isang maruming mansa na hindi nararapat dumikit sa kanyang mga kamay. Naiintindihan ko, Bianca. Malambing. Ngunit makahulog ang sagot ni Selena habang inilalapag ang inumin ng walang kahit anong tunog. Sadyang nakakasilaw ang mga bagong gamit, lalo na kung hindi mo sariling pawis ang ipinambili. Saglit na nawala ang ngiti sa mga labi ni Bianca, naguguluhan kung ininsulto ba siya o pinuri ng asawa ni Nolan. Mabilis na umubo si Nolan upang basagin ang namumuong tensyon, inililihis ang usapan pabalik sa pekeng negosyo. Habang nag-uusap ang dalawa, pasimpleng ibinaling ni Bianca ang usapan sa ibang bagay. Anyway, Nolan, sobrang excited na ako sa Paris vacation, sa European Business Conference natin next month. We really need to finalize the itinerary kasi mabilis maubos ang slot sa mga luxury hotels. Bumakas ang matinding kaba sa mukha ni Nolan. Nag-aalalang tumingin kay Selena upang silipin kung naintindihan nito ang padulas na salita ng kabit. Paris. Isang bakasyong pinopondohan ng kumpanyang patuloy na ibinabaon ni Nolan sa utang. Nanatiling blangko ang ekspresyon ni Selena, tila isang rebultong walang pakialam, ngunit sa loob niya ay kinakabisado niya ang bawat detalye upang gamitin sa takdang panahon. Nang matapos ang kanilang pagkukunyari, tumayo na si Bianca upang magpaalam. Bago siya tuluyang lumayo sa mesa, kumuha siya ng isang puting tissue. Sa isang sinadyang galaw, diniinan niya ang tissue sa kanyang mga labi upang mag-iwan ng isang napakalinaw at mapagmataas na marka ng kanyang pulang kolorete. Ibinagsak niya ito ng direkta sa ibabaw ng nakabukas na planner ni Nolan, isang tahasang pambabastos at pag-angkin sa teritoryong hindi naman kanya. Nang makaalis ang sasakyan ng dalawa, bumalik si Selena sa sala. Binalot ng nakabibinging katahimikan ang buong bahay. Tinitigan niya ang tissue na naiwan sa mesa. Hindi siya umiyak. Hindi niya ito nilukot para itapon. Sa halip, naglakad siya patungo sa kabinet at kumuha ng isang malinaw na plastik na pambalot. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri na binalot ng panyo, maingat niyang kinuha ang tissue at ipinasok sa loob ng plastik. Isinama niya ito sa isang lihim na folder kung saan nakatago ang lahat ng patunay ng pagtataksil ng kanyang asawa. Tinitigan niya ang nakakulong na ebidensya. Ang matingkad na pulang kulay mula sa labi ng ahas
ay tila dugong dumanak sa isang tahimik na digmaan. Isang digmaang sisiguraduhin niyang siya ang magwawagi. Ang banayad na pagbukas ng pinto ng isang tagong kapehan sa labas ng syudad ay sumalubong kay Selena. Pumasok siya sa loob, malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanyang mga kapitbahay at sa nakasasakal na presensya ng mga Villarreal. Hinarap niya ang kanyang matalik na kaibigang si Marissa, isang mataas na opisyal ng bangko, na kanina pa naghihintay sa isang tahimik na sulok. Nang makaupo, agad na inilapag ni Selena ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Marissa ang mga dokumento. Tahimik at maingat nitong binasa ang bawat pahina, at habang tumatagal ay unti-unting nanlaki ang mga mata ng kanyang kaibigan. Selena, seryoso ka ba rito? Nag-aalalang tanong ni Marissa habang pabalik-balik ang tingin sa papeles at sa mukha ni Selena. Kapag tinanggal mo ang iyong personal na garantiya sa lahat ng credit line ng kumpanya ni Nolan, guguho ang negosyo nila sa loob lamang ng ilang araw. Wala silang sapat na collateral bukod sa malinis mong pangalan at sa personal mong yaman. Wala silang matitira, kundi puro utang. Tumingin si Selena sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali sa kanilang mga buhay. Isang malamig na hangin ng determinasyon ang pumuno sa kanyang baga. Hindi ko na negosyo kung paano sila babangon, Marissa. 17 taon kong binuhat ang pamilyang iyon habang pinagmumukha nila akong walang silbi. 17 taon akong naniwalang ang paglimot sa sarili ang sukatan ng pagiging mabuting asawa. Ngayon, gusto kong iligtas ang natitirang kinabukasan ng mga anak ko bago pa nila ito ubusin sa mga walang kwentang bagay at maling tao. Naintindihan ni Marissa ang lalim ng pighati ng kanyang kaibigan. Walang anumang paghusga sa kanyang mga mata, kundi purong paghanga sa tapang ng isang inang nagising mula sa bangungot. Inilabas ni Marissa ang mga huling papeles para sa pagbuo ng isang educational trust fund. Ang dokumentong ito ang magiging tulay upang ilipat ang lahat ng natitirang malinis na pondo at personang naipon ni Selena sa isang napakasiguradong account. Isang pondo na tanging si Selena lamang, at kalaunan ay sina Maya at Leo ang maaaring gumalaw. Hindi ito maaabot ng mga gahamang kamay ni Nolan, at hinding-hindi ito mapapakinabangan ng ambisyosang si Bianca. Kinuha ni Selena ang panulat. Sa unang pagkakataon, ang bigat ng panulat na ito ay hindi sumisimbolo ng panibagong sakripisyo o ng nakasusuyang utang na loob. Ang bigat nito ay ang timbang ng kanyang kalayaan. Mahigpit niya itong hinawakan at idiniin ang tinta sa papel. Matapos lagdaan ang huling pahina, nakaramdam siya ng isang kakaibang paglaya na tila tinanggalan ng tanikala ang kanyang kaluluwa. Inangat niya ang kanyang tasa ng kape. Ang marahang paghigop niya sa mainit at mapait na inumin ay nagbigay ng isang matamis na ginhawa sa kanyang lalamunan. Nanamnam niya ang bawat patak, ninanamnam ang unang pagkakataon na gumawa siya ng pinal na desisyon para lamang sa kanyang sarili at sa mga taong tunay na mahalaga sa kanya. Nang hindi iniisip ang sasabihin ng asawang walang ginawa, kundi ibaba ang kanyang pagkatao. Habang maingat na inaayos at inililigbit ni Marissa ang mga opisyal na papeles, biglang umilaw ang screen ng telepono nito na nakapatong sa mesa. Isang hindi pamilyar na numero ang patuloy na sumusubok na pumasok sa linya ng bangko. Isang numerong may kakaibang area code na nagdulot ng maikling pagtataka sa mga mata ng kanyang kaibigan. Pinatay ito ni Marissa upang hindi maabala ang kanilang mahalagang pag-uusap, ngunit naiwan ang isang maliit na katanungan sa isip ni Selena kung sino ang desperadong makipag-ugnayan sa bangko sa mga oras na iyon. Nang matapos ang pulong, umuwi si Selena na may magaang mga hakbang, ngunit may nagmamasid na isipan. Pagpasok niya ng bahay, inabutan niya si Nolan na nakaupo sa sala. Naghihintay ang lalaki na tila isang manganggaso sa kanyang walang laban na biktima. Walang bakas ng tunay na pagmamahal sa mga mata nito,
Ngunit mabilis itong nagsuot ng isang napakatamis at pekeng ngiti. Tumayo ang asawa at lumapit sa kanya. May hawak na isang manipis at pamilyar na asul na folder. Nandito ka na pala, mahal. Malambing na bati ni Nolan bago inilapag ang folder sa hapag na nasa kanilang harapan. May inaasikaso lang akong maliit na expansion para sa kumpanya natin. Kailangan ko ang pirma mo rito. Tinitigan ni Selena ang asul na folder. Ang bigat ng panulat na kanyang ginamit kanina ay tila muling naramdaman ng kanyang mga daliri. Nagpapaalala sa kanya na ang laro ng panlilinlang ay papalapit na sa rurok nito. Inilapit ni Nolan ang asul na folder kay Selena. Ang kanyang muka ay maaliwalas na tila isang maamong tupa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng kasakiman ng isang lobo. Maliit na expansion lang ito para sa kumpanya natin, babe. This will secure the future of our kids. Kailangan lang ng pirma mo bilang formality dahil ikaw ang may hawak ng ilang joint accounts natin. Binuksan ni Selena ang folder. Pinadaanan niya ng tingin ang mga pahina. Sa likod ng matatamis na salita ng kanyang asawa, nakita niya ang malinaw na lason sa mga letra ng kontrata. Isa itong patibong na idinisenyo upang ipasa sa kanyang pangalan ang lahat ng naluluging utang ng kumpanya, habang ang anumang natitirang malinis na yaman ay malayang maililipat ni Nolan patungo sa dummy account na ginawa nito para kay Bianca. Medyo malaki yata ang halaga nito, hon? Mahinang wika ni Selena, pilit na pinanginginig ang kanyang boses upang magmukhang nag-aalangan. Sigurado ka bang ligtas ang investment na ito? Nawala ang ngiti ni Nolan at pinalitan ng isang mapagmalaking buntong hininga. Selena, please. Ako ang negosyante rito. You just stay at home and take care of the kids, okay? Ako na ang bahala sa malalaking desisyon. Huwag mo nang intindihin ang mga technicalities na hindi mo naman maiintindihan. Isang patagong ngiti ang namuo sa isipan ni Selena. Ang kayabangan ni Nolan ang magiging sarili nitong libingan. Habang patuloy sa pagmamayabang ang kanyang asawa, marahang inabot ni Selena ang malamig na baso ng tubig na kanyang inihanda kanina sa ibabaw ng mesa. Sa isang sadyang pagkakamali ng kanyang mga daliri, itinulak niya ang baso. Ang marahas na pagbagsak ng salamin ay sinundan ng mabilis na pag-agos ng malamig na tubig sa makintab na mesa. Palapit ng palapit sa mga mahahalagang dokumento. What the? Selena, mag-ingat ka naman. Galit na bulyaw ni Nolan, mabilis na napatayo upang harangin ng tubig bago pa nito mabasa ang kontrata. Tinalikuran niya si Selena upang kumuha ng tuwalya sa kalapit na kabinet. Sa mga segundong iyon ng pagkakagulo, kumilos si Selena ng may bilis at katiyakan. Mula sa ilalim ng makapal na plano na dala niya, hinugot niya ang isang nakatuping pahina. Ang huling pahina ng kontrata na maingat niyang inedit at ipinaprint kanina. Sa bagong pahinang ito, pinalitan niya ang mga sugnay ng pananagutan, ibinabalik ang lahat ng legal na obligasyon at utang sa solong pangalan ni Nolan. Sa isang iglap, naiipit niya ang orihinal na pahina sa kanyang planner at nailatag ang pekeng pahina sa folder bago pa man makalingon ang kanyang asawa. Bumalik si Nolan na humahangos at mabilis na pinunasan ng mesa. Nang makitang ligtas ang mga papeles, nakahinga ito ng maluwag, ngunit nanatili ang inis sa kanyang mukha. Tingnan mo nga ang ginagawa mo. Kahit simpleng pag-upo, nagkakalat ka. Just sign it so we can be done with this. Inabot ni Selena ang panulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inakala ni Nolan na ang panginginig na yon ay bunga ng takot at kahinaan. Ngunit hindi nito alam na yon ay dahil sa matinding pagpipigil ni Selena sa umaapaw na pananabik. Bago idikit ang tinta sa papel, inangat ni Selena ang kanyang paningin. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ni Nolan. Ito na ang huling pagkakataon na titingnan niya ang lalaking ito bilang kanyang asawa. Isang mahaba at tahimik na pamamaalam na hindi man lang naintindihan ng taong kaharap niya. Isang sulyap na naglalaman ng lahat ng namatay na pagmamahal, na palitan ng malamig na hustisya. Nilagdaan niya ang papel. Mabilis na hinablot ni Nolan ang folder.
tila natatakot na baka magbago pa ang isip ng kanyang asawa. Napansin ni Selena ang pag-uugali nito kanina pa. Ang pabalik-balik na pagtingin ni Nolan sa kanyang relo. Bakit tila nagmamadali siyang makuha ang pirma ngayong gabi? May malaking transaksyon ba siyang kailangang isara bukas na bukas din upang matuloy ang bakasyon nila ni Bianca? Hindi na ito mahalaga dahil huli na ang lahat para sa kanyang asawa. I'll just make a quick call, wika ni Nolan. Hindi na nag-abala pang magpasalamat. Naglakad ito patungo sa balkonahe. Sa gitna ng katahimikan ng sala, umabot sa pandinig ni Selena ang mahinang bulong ni Nolan sa kabilang linya ng telepono. Yeah, babe, nakuha ko na ang pirma ng tanga. Tapos ng problema natin. Habang nakaupo sa dilim at pinagmamasdan ang likod ng asawang unti-unting nilulunok ng sariling kasakiman, isang malamig na ngiti ang tuluyang kumawala sa mga labi ni Selena. Oh, bulong niya sa sarili. Ang tinig ay matalim na parang yelo. Tapos na nga. Ang bawat hikbi ni Maya ay tila hapdi ng lason na dumadaloy sa pandinig ni Selena. Umuwi ang kanyang dalagita na namamaga ang mga mata. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang isang lumang tablet na madalas gamitan ni Nolan sa bahay. Sa screen nito, bumulaga ang mga usapang hindi para sa mga mata ng isang bata. Mga bastos na larawan at malalaswang mensahe sa pagitan ng kanyang ama at ni Bianca May. Mami, bakit? Bakit ginagawa ito ni Papa? Ang basag na tinig ni Maya na nagpaguho sa natitirang pasensya ni Selena. Bago pa man makasagot si Selena, bumukas ang pinto at pumasok si Nolan. Nang makita ang hawak ng kanyang anak, imbes na makaramdam ng hiya, ang kanyang muka ay nagningas sa galit. Mabilis siyang lumapit at maras na hinablot ang tablet mula sa mga kamay ni Maya. Wala kang karapatang pakialaman ang gamit ko. Sino ang nagturo sa iyong maging espiya sa loob ng sarili mong pamamahay? Bulyaw ni Nolan. Ang kanyang boses ay yumanig sa buong sala. Wala kang utang na loob. Ang lahat ng karangyaan mo, ang pag-aaral mo sa mamahaling eskwelahan, lahat yan ay galing sa akin. Wala kang karapatang husgahan ako. Napaatras si Maya sa takot. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisini. Ang ganitong kalupitan mula sa lalaking itinuturing niyang bayani ay isang sugat na habambuhay na mag-iiwan ng pilat. Sa gilid, nakita ni Selena ang maliit na si Leo na nakasilip mula sa pintuan ng kwarto. Ang muka ay putlang-putla habang nakasara ang dalawang palad sa kanyang mga tainga. Sa sandaling iyon, ang aurang mapagkumbaba at submissive ni Selena ay tuluyang naglaho. Isang malamig at nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya, tila isang leon na nagising mula sa mahabang pagkakaidlip. Humakbang siya ng dahan-dahan at tumayo sa pagitan ni Nolan at ng kanyang natatakot na anak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kalinga, ngayon ay tila dalawang talim ng yelong handang pumatay. Huwag mong dudumihan ang anak ko ng sarili mong burak, Nolan. Ang tinig ni Selena ay mahina. Ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Walang sigaw, walang pagtangis, tanging isang malamig na kapangyarihan na nagpatigil sa pagwawala ng kanyang asawa. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Nolan, hindi makapaniwala sa narinig mula sa asawang 17 taon niyang inapakan. Sabi ko, lumabas ka muna. Ulit ni Selena. Ang kanyang paningin ay hindi kumukurap. Ang iyong presensya ay nagdadala ng dumi sa hanging nilalanghap ng mga anak ko. Kung gusto mong magpakasasa sa iyong imburnal, gawin mo sa labas. Pero dito, sa harap ng mga bata, hindi mo sila gagamitin para itago ang sarili mong kahihiyan. Natawa ng mapang-insulto si Nolan. Ang kanyang ego ay nasugatan sa harap ng asawa. Tandaan mo ito, Selena. Kapag itinuloy mo ang pagmamarunong nga ito, kukunin ko ang lahat. Ang bahay na ito, ang kumpanya, at sisiguraduhin kong wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Isasama ko ang mga bata at kailanman ay hindi mo na sila makikita. Magiging pulubi ka sa kalsada. Nanatiling matatag si Selena. Ang banta ng lalaki ay wala ng talim para sa kanya. Dahil alam niyang ang kumpanyang ipinagmamalaki nito ay isa na lamang hungkag na shell.
At ang tanging bagay na tunay na mahalaga, ang kanyang mga anak, ay hinding-hindi nito makukuha. Tingnan natin kung sinong mawawala ng lahat, Nolan. Bulong ni Selena matapos bumaling ang asawa at marahas na isara ang pinto ng bahay. Nang muling bumalik ang katahimikan, naramdaman ni Selena ang paghila ni Maya sa kanyang damit. Inabot ng dalagita ang isang maliit na itim na flash drive na nakatago sa loob ng bulsa ng kanyang suot. Hindi lang po mga message ang nakita ko, Mommy. Bulong ni Maya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nung nalaman ko ang password, kinopya ko lahat ng records ng bank accounts na nakatago sa tablet. Lahat po ng transaksyon nila, ng babae, nandito. Nanlamig ang mga daliri ni Selena habang hawak ang maliit na drive. Isang matinding kaba at pananabik ang humalo sa kanyang dibdib. Akala niya ay sapat na ang kanyang inihandang patibong, ngunit hindi niya akalain na ang sarili niyang anak ang magbibigay ng huling pako sa kabaong ng mga Villarreal. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, niyakap ni Selena ang kanyang mga anak. Ang banta ng kanyang asawa ay umaalingaw-ngaw pa rin sa hangin. Ngunit sa kanyang isipan, isang panibagong plano ang nagsisimulang mabuo. Kinaumagahan, tila isang madilim na anino ang bumalot sa buong kabahayan. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw, narinig na ni Selena ang marahas na paglapag ng isang makapal na tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng hapag-kainan. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang 17 taong pagsasama. Tapusin na natin ang komedyang ito, Selena. Malamig na wika ni Nolan. Nakabihis na ang lalaki, suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana, at nagninining ang sapatos na tila nagmamadaling lumabas upang salubungin ang isang bagong buhay. Yan ang mga papeles para sa ating annulment at separation of properties. Huwag mo nang subukang lumaban dahil wala ka ring mapapala. Ibinigay ko na sayo ang kakarampot na halaga na tingin ko ay sapat na para sa isang tulad mo. Isipin mo na lang na separation pay mo yan sa pagiging yaya ng mga bata. Dahan-dahang tiningnan ni Selena ang mga papeles. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga lason na nagtatangkang ubusin ang kanyang pagkatao. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang bawat salita ni Nolan ay tila musika sa kanyang pandinig. Ito ang huling piraso ng puzzle na hinihintay niya. Ang pagiging kampante ni Nolan sa pag-akalang siya ay talunan ang magiging pinakamalaking pagkakamali nito. Upang hindi makahalata ang asawa, pinalabas ni Selena ang kanyang huling sandata, ang kanyang kahinaan. Pinatulo niya ang mga luha na matagal na niyang ipinagkait. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, at ang kanyang tinig ay naging isang pabulong na pagsusumamo. Nolan, wala na ba talagang pag-asa? Paano ang mga bata? Paano ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang kanyang boses ay tila isang basag na salamin, punong-puno ng peking pighati na sadyang idinisenyo upang pakainin ang nag-uumapaw na ego ni Nolan. Tumawa ng mapang-insulta si Nolan, inayos ang kanyang kuwelyo sa harap ng salamin. Please, Selena, stop the drama. Ang mga bata, mabibigyan ko sila ng mas magandang buhay kasama si Bianca. Siya ang tipo ng babaeng dapat nakikita sa tabi ko, hindi ang isang tulad mong laging amoy kusina. Pirmahan mo na yan, at nang makaalis na ako. May appointment pa kami sa isang mahalagang tao ngayon. Nanginginig ang kamay ni Selena habang dinadampot ang panulat. Ang panginginig na ito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik na nararamdaman ng kanyang buong katawan. Habang idinidikit niya ang dulo ng panulat sa papel, naramdaman niya ang huling ugnayan ng kanyang pangalan sa apelidong Villarreal. Isang marahang pag-ukit ng tinta, isang mabilis na galaw ng kamay, at opisyal na niyang nilagdaan ang kanyang kalayaan. Mabilis na hinablot ni Nolan ang mga papeles mula sa mesa, tila natatakot na baka bawiin pa ito ng asawa. Good. At least sa huling pagkakataon, naging matalino ka. Huwag kang mag-alala. Ipapakuha ko na lang ang iba kong gamit bukas. Ngayon, kailangan ko nang sunduin ang reyna ko. Bibili kami ng trahe de boda na mas mahal pa sa kabuuan ng buhay mo. Naglakad palabas si Nolan,
Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay puno ng kayabangan hanggang sa marinig ang pag-alis ng kanyang sasakyan. Nang tuluyan ng mawala ang ingay ng makina, dahan-dahang tumayo si Selena. Pinunasan niya ang kanyang mga luha nang walang anumang emosyon. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng pighati, ngayon ay naging kasing tigas ng bato. Kinuha niya ang kanyang telepono sa bulsa at mabilis na nag-type ng isang salita sa kanyang abogado at sa kanyang bank manager. Ipatupad, kasabay ng kanyang pag-send ay ang marahang pagtila ng ulan sa labas. Tila nililinis ang bawat dumi ng nakaraan. Sa mga sandaling yon, alam ni Selena na habang papunta si Nolan sa rurok ng kanyang ilusyon, ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa kailaliman ng kanyang pagbagsak. Ang bawat sentimo, ang bawat credit line, at ang bawat ari-ariya na ipinagmamalaki ng lalaki ay nagsisimula na yung maglaho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang Maranyang Bridal Boutique sa Makati ay tila isang palasyo ng salamin vaputing seda. Ang bawat sulok ay nababalot ng bango ng mga sariwang liryos at ang malamig na hangin mula sa mga aircon ay nagbibigay ng pakiramdam ng karangyaan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Bianca May sa harap ng isang dambuhalang salamin. Suot ang isang trahe de boda na tila hinabi mula sa mga pangarap. This is so perfect, babe. I deserve this gown. And you deserve a queen like me. Masayang wika ni Bianca habang tinitingnan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng video para sa kanyang social media. Look, followers! Out with the old, in with the new. Poor thing, yung iba dyan naiwan sa kusina, habang ako nandito sa rurok ng tagumpay. Nakangiti si Nolan habang humihigop ng mamahaling champagne, kampanteng-kampante sa kanyang upo ang pelus. Para sa kanya, ang bawat sentimong gagastusin niya ngayong araw ay simbolo ng kanyang paglaya mula sa anino ni Selena. Hindi niya alam na ang aninong iyon ang tanging bagay na nagpoprotekta sa kanya mula sa sikat ng araw na malapit ng tumunog ang pag-init. Nang lumapit ang kahera para sa kabayaran ng down payment na aabot sa 100,000 piso, inilabas ni Nolan ang kanyang kinang-kinang na black card nang may labis na kayabangan. Inabot niya ito na tila nagbibigay ng isang parangal. Iswipe mo na lahat yan. Isama mo na rin ang mga accessories na gusto niya. Utos ni Nolan, hindi man lang tinitingnan ang presyo. Ang marahang pagpasok ng card sa terminal ay sinundan ng isang nakabibining katahimikan sa loob ng boutique. Ang lahat ay nakatingin sa maliit na screen. Ilang segundo ang lumipas, at isang mapanuring pulang ilaw ang kumislap sa terminal, kasabay ng paglabas ng mensaheng hindi inaasahan ni Nolan. I'm sorry, sir. Ang nakasulat po ay declined. Magalang, ngunit malamig na wika ng kahera. Napakunot ang noo ni Nolan. Bahagyang tumawa ang lalaki upang itago ang namumuong kaba. Baka may problema lang ang linya nyo. Subukan mo ulit. O kaya, gamitin mo itong 2 pang cards ko. Inabot niya ang kanyang iba pang credit cards. Ngunit sa bawat pagsubok, ang resulta ay iisa. Ang bait-bako pag-agos ng pulang ilaw sa terminal ay tila mga sampal sa kanyang muka. Declined. 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 Nagsimulang uminit ang pakiramdam ni Nolan sa loob ng malamig na butik. Ang pawis ay nagsimulang gumapang mula sa kanyang sentido. Sa gitna ng tensyon, ang kanyang telepono ay biglang naglabas ng isang mahabang pag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Ang tumatawag ay si Marissa, ang bank manager na matagal ng kaibigan ni Selena. Hello? Marissa, anong nangyayari sa mga accounts ko? Bakit lahat ng cards ko ayaw gumana? Pasigaw na tanong ni Nolan, nawawala na ang kanyang pasensya sa harap ng mga tauhan ng butik. Mr. Villarreal, tumatawag ako para ipaalam na ang lahat ng iyong credit lines at corporate accounts ay opisyal lang naka-freeze. Ang boses ni Marissa sa kabilang linya ay walang halong emosyon. Binawi na ni Mrs. Selena Reyes Villarreal ang kanyang personal na garantiya sa lahat ng inyong utang. Dahil wala kayong sapat na collateral para sa inyong mga outstanding loans,
ang bangko ay nagpasya na harangan ang lahat ng inyong access sa pondo na yung oras din. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nolan. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig hanggang sa muntik na itong mahulog. Ano? Hindi pwede yan! Kalahati ng kumpanya ay sa akin. Ang kumpanya ay nakabaon sa utang, Mr. Villarreal. At ang tanging dahilan kung bakit kayo nabibigyan ng pondo ay dahil sa pirma at assets ng asawa ninyo. Ngayong wala na ang kanyang proteksyon, kayo ay itinuturing na high risk. Lahat ng assets ninyo ay kasalukuyan nang sumasailalim sa legal na pagsusuri. Nabitawan ni Nolan ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay tila ang huling hininga ng kanyang karanyaan. Tumingin siya kay Bianca, na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may halong gulat at nagsisimulang pagkainis. Ang gintong hawla na itinayo ni Nolan gamit ang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho, at sa pagkakataong ito, wala si Selena para saluhin siya. Ang katahimikan sa loob ng bridal boutique ay biglang napalitan ng isang nakapanunuyang tensyon. Si Bianca, na suot pa rin ang maranyang trahe de boda, ay unti-unting lumingon kay Nolan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagsamba, ay mabilis na nagbago, naging malamig, matalas, at puno ng pandidiri. Nolan, ano ito? Anong ibig sabihin ng frozen accounts? Ang tinig ni Bianca ay tumaas, naging matinis at pumupunit sa marangyang atmosfera ng silid. Sabi mo sa akin, ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya nyo. Sabi mo, wala kang kailangan sa asawa mong manang. Babe, wait, mag-uusap tayo. May nagkamali lang sa bangko. Isasayos ko ito. Nauutal na sagot ni Nolan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang mga butil ng pawis ay malayang dumadaloy sa kanyang no. Dinudumihan ang kanyang mamahaling kuwelyo. Ayusin? Paano mo ayusin kung pati ang pambayad sa gown ko ay wala ka? Singhal ni Bianca. Hindi na nito inalintana ang mga tauhan ng butik, na ngayon ay nagbubulungan na sa gilid. Hindi ako papayag na mapahiya sa harap ng lahat. Ang dami ko nang naipost sa social media, tapos ngayon, hindi ko pala makukuha ang gown na ito. Sa paligid nila, ang ibang mga kliyenteng mayayaman ay nagsimulang tumingin ng may halong pangungutya. Ang mga marahang kaluskos na mga teleponong inilalabas ay naging hudyat ng isang panibagong uri ng parusa. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanila, kumukuha ng bawat segundo ng kanilang kahihiyan. Ang kulturang tsismis na dati ay kinatatakutan ni Selena, ngayon ay naging sandata na kusang sumusugat kay Nolan. Sir, ma'am? Lumapit ang manager ng boutique. Ang boses nito ay formal, ngunit may halang pagpapaalis. Kung hindi po maipoproseso ang bayad, kailangan po naming hilingin na hubarin na ang trahe de boda. May iba pa po kaming kliyente na naghihintay ng fitting. Hindi niyo ako pwedeng paalisin ng ganito, sigaw ni Nolan. Pilit na isinasalba ang kanyang natitirang ego. Alam niyo ba kung sino ako? Alam namin, sir, tugon ng manager. Tinitigan ang terminal ng card na paulit-ulit na nagpapakita ng pulang ilaw. Kayo po ang lalaking hindi makabayad sa deposit ng asawa ninyo, o ng kung sino man ang babaeng ito. Dahil sa matinding galit at hiya, marahas na hinubad ni Bianca ang suot na belo at itinapon ito sa sahig. Don't touch me, Nolan! Ang kapal ng mukha mong paasahin ako. Akala ko ba ikaw ang hari ng kumpanya? Hiyon pala. Tinitipon mo lang ang mga mumo mula sa asawa mo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang maliit na bagay ang kumawala mula sa nanginghinig na kamay ni Bianca. Isang gintong singsing, isang regalong ibinigay ni Nolan noong nakaraang buwan, na galing din sa pondo ng kumpanya. Ang marang pagbagsak nito sa makintab na sahig ay lumikha ng isang malungkot na tunog bago ito gumulong palayo patungo sa ilalim ng isang madilim na sulok ng kabinet. Ang simbolo ng kanilang wad na pag-ibig ay tila basura na lamang na itinapon ng kapalaran. Wala ka palang silbi! Don't you ever call me again!
Huling sigaw ni Bianca bago ito mabilis na naglakad patungo sa fitting room upang magpalit. Iniwan si Nolan na nakatayo sa gitna ng butik. Nag-iisa at pinagtitinginan ng lahat. Nang lumabas si Bianca, hindi na ito tumingin pa sa lalaki. Mabilis itong lumabas ng butik, tila isang aninong tumatakas mula sa isang lumulubog na barko. Inabutan ni Nolan ang 2 security guard na lumapit sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay nasa likuran, ngunit ang kanilang presensya ay malinaw na utos ng pagpapaalis. Lumabas si Nolan ng butik na nakayuko, ang kanyang mga hakbang ay tila may mabigat na kadena. Pagdating niya sa parking lot, agad niyang hinugot ang susi ng kanyang mamahaling sasakyan. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, tumunog ang kanyang telpono. Isang mensahe mula sa car dealership. Mr. Villarreal, dahil sa pagbawi ng garantiya ni Mrs. Reyes at sa kawalan ng pambayad sa huling 3 amortization, ang inyong sasakyan ay nakatakda ng hatakin bukas ng umaga. Mangyaring ihanda ang unit para sa turnover. Napahawak si Nolan sa bubong ng sasakyan. Ang tunog ng makina ng mga dumaraang sasakyan ay tila mga tawa na nanunukso sa kanya. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang babae, ang yaman, ang respeto, ay naglalaho na parang bula sa hangin. At ang tanging naiwan ay ang matinding takot sa bukas na hindi na siya ang bida. Puno ng pawis at desperasyon si Nolan nang dumating siya sa opisina ng kumpanya. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila pagtakbo sa ilalim ng tubig. Mabigat, mahirap, at nakakawala ng hininga. Sa kanyang isipan, nananalangin siya na sana ay isang malaking pagkakamali lamang ang lahat. Ngunit nang makarating siya sa harap ng pinto ng kanyang dating opisina, ang marahas na pagpihit niya sa doblo ay hindi nagbunga ng anuman. Hindi na bumukas ang pinto. Pinalitan na ang mga lock. Nolan, hayop kang bata ka? Ano itong ginawa mo sa akin? Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay pumutok sa katahimikan ng hallway. Nakita ni Nolan ang kanyang ina na naglalakad patungo sa kanya. Wala na ang dating poise at karangyaan ng matanda. Gusot ang kanyang mamahaling damit at ang kanyang mga mata ay namamaga sa galit at puyat. Hawak nito ang tsekeng ibinigay ni Selena noong nakaraang araw. Ang tsekeng dapat ay pambayad sa Grand Fiesta. Bakit tumalbog ang tseke? Hinahabol ako ng mga supplier. Pinahiya mo ako sa buong asosasyon. Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na isinasampal ang tumalbog na papel sa dibdib ng kanyang anak. Sinabihan kita na huwag mong pababayaan ang pera natin. Ngayon, pati ang dangal ko ay kinaladkad mo sa putikan. Mama, sandali. Hindi ko rin alam. Ang tanging naisagot ni Nolan, ang kanyang boses ay tila isang maliit na bulong sa gitna ng bagyo. Bumukas ang pinto ng opisina at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi ito ang abogado ni Nolan. Ito ay isang estranjero na may bitbit na mga dokumentong nagpapatunay ng katapusan ng Imperyong Villarreal. Mr. Villarreal, ako ang legal representative ng kumpanyang kumuha na ng kontrol sa mga assets na ito. Malamig na pahayag ng abogado. Ayon sa huling dokumentong nilagdaan ninyo, ang lahat ng personal ninyong ari-arian ay ginamit na pambayad sa mga nagmature na utang ng kumpanya. Ang mga malilinis na pondo? Nailipat na ang mga iyon sa isang hindi magagalaw na educational trust fund para sa inyong mga anak sa ilalim ng pamamahala ni Mrs. Selena Reyes. Naniga si Nolan sa kanyang kinatatayuan. Ang alaala ng gabing nilagdaan ni Selena, ang asul na folder ay bumalik sa kanya na tila isang kidlat. Ang panginginig ng kamay ni Selena, ang pagbuhos ng tubig sa mesa, hindi yon aksidente. Iyon ay isang sadyang pagtatanghal. Ang tanga at manang na asawang inakala niyang madaling linlangin ay ang mismong arkitekto ng kanyang pagkabagsak. Niloko niya ako, bulong ni Nolan. Ang kanyang mga tuhod ay nagsisimulang manginig. Pinagplanuhan niya ito. Pinalitan niya ang mga pahina. Hindi niya kayo niloko, Mr. Villarreal. Pagtatama ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin.
Ibinigay niya lang sa inyo ang responsibilidad na dati ay siya ang pumapasan. Ngayong wala na siya para sumalo sa inyo, nakita ninyo na kung gaano talaga kabigat ang krus na binuo ninyo. Tumingin si Doña Carmen sa kanyang anak nung may matinding puot. Nang ma-realize ng matanda na wala na silang yaman at wala na silang babalikan, ang kanyang utang na loob na laging isinusumbat kay Selena ay biglang nabaling kay Nolan. Wala kang kwentang anak, bulyaw ni Doña Carmen. Pinabayaan mong paikutin ka ng isang babae dahil sa kahangalan mo na wala ang lahat ng pinaghirapan namin. Huwag na huwag kang lalapit sa akin kapag nagdildil ka na ng asin. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Iniwan si Nolan na mag-isa sa tapat ng sarado niyang opisina. Tumingin si Nolan sa pader, kung saan dati ay nakasabit ang isang malaking litrato ng kanilang pamilya. Wala na ang litrato. Tanging ang marka na lamang ng alikabok sa pader ang naiwan. Isang patunay na may dati silang buhay na ngayon ay tuluyan ng binura. Nasaan sila? Tanong ni Nolan sa abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang mga anak ko? Wala na sila sa lumang bahay ninyo, Mr. Villarreal. At wala silang obligasyong ipaalam sa inyo kung nasaan sila. Sagot ng abogado bago ito pumasok muli sa opisina at marahang isinara ang pinto. Sa matinding pot at pagnanais na mahanap si Selena, mabilis na bumaba si Nolan patungo sa parking lot. Kailangan niyang mahanap ang bagong address na nakita niya sa isang sulok ng mga legal na dokumento. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Sa kanyang isipan, kailangan niyang bawiin ang kanyang buhay, kahit na ang tanghing natitira sa kanya ay ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Ang marahas na paghampas ng mga palad ni Nolan sa bakal na gate ng isang tahimik at eleganteng subdivision ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Hingal na hingal siya. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot-gusot na at ang kanyang kurbata ay nakalaylay na tila isang bitay sa kanyang leeg. Sa kanyang isipan, ang tanging mahalaga ay ang mahanap si Selena at bawiin ang lahat ng sa tingin niya ay ninakaw nito sa kanya. Selena! Lumabas ka riyan! Alam kong nandyan ka! Sigaw ni Nolan. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng galit at desperasyon. Ang ilang mga kapitbahay na nagdidilig ng halaman ay nagsimulang tumingin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at hiya para sa lalaking nagwawala sa gitna ng kalsada. Ang marahang pag-ikot ng lock at ang banayad na pagbukas ng maliit na pinto sa gate ay nagpatahimik kay Nolan. Inasahan niyang makikita ang asawang umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang babaeng halos hindi na niya makilala. Lumabas si Selena na may suot na isang simpleng puting bestido na nagpapakita ng kanyang likas na ganda. Maayos ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa. Wala na ang mga mata na laging nakayuko sa takot. Pinalitan ito ng isang paningin na kasing linaw at kasing lamig ng kristal. Sa likuran niya ay nakatayo ang dalawang unipormadong security guard, isang tahimik na babala na hindi na siya ang madaling lapitan na biktima. Anong kailangan mo, Nolan? Mahinahong tanong ni Selena. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng galit, kundi isang nakakangilong kawalan ng pakialam. Magnanakaw ka! Pinaplanuhan mo itong lahat! Bulyaw ni Nolan. Pilit na humahakbang palapit, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardiya. Ibabalik mo sa akin ang kumpanya. Ibabalik mo sa akin ang pera ko. Akala mo ba matatakasan mo ang batas? Pagnanakaw ang ginawa mo. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Selena. Kinuha niya ang isang asul na folder mula sa isa sa mga gwardiya at dahan-dahang binuksan ito. Batas, Nolan? Yan ba ang gusto mong pag-usapan? Narito ang mga papeles na pinirmahan mo ng bukal sa iyong loob. Narito ang mga ebidensya ng iyong mga illegal na paglilipat ng pondo para kay Bianca. At narito ang listahan ng lahat ng utang na nakapangalan na sa iyo dahil sa huling kontratang nilagdaan mo. Inilahad ni Selena ang mga dokumento sa harap ng mukha ni Nolan.
Walang ninakaw, Nolan. Kinuha ko lang kung ano ang halaga ng aking 17 taong paghihirap na hindi mo binayaran. Ang kumpanya? Isang hungkag na shell na lang iyon na puno ng utang. Mga utang na ikaw mismo ang gumawa dahil sa iyong kayabangan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Napaluhod si Nolan sa semento. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na pagsusumamo. Selina, please. Paano na ang mga bata? Isipin mo sila. Kailangan nila ng tatay na may danggal. Dangal? Marahang hinaplos ni Selina ang isang manipis at kumikinang na kwintas sa kanyang leeg. Isang regalong binili niya para sa sarili mula sa unang bunga ng kanyang kalayaan. Nawala ang dangal mo noong araw na ituring mong basahan ng asawa mo at saktan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata ay ligtas na, Nolan. At hinding-hindi na sila muling makakakita ng karahasan at panloloko sa ilalim ng aking bubong. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang paghinto ng isang puting van na may marka ng isang kilalang bangko ay naging huling hudyat ng katapusan. Bumaba ang dalawang lalaki na may dalang mga legal na kautusan. Mr. Nolan Villarreal, narito po kami upang isakatuparan ang writ of replevin para sa inyong sasakyan. Pahayag ng isa sa mga lalaki. Tumingin si Nolan sa kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang marahas na pagkakabit ng towing hook sa ilalim ng sasakyan ay lumika ng isang matinding tunog na tila nagwawasak sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa harap ng lahat ng kapitbahay, sa harap ng babaeng dati niyang minamaliit, unting hinilapalayo ang kanyang huling simbolo ng karangyaan. Tumalikod si Selina, handa nang pumasok sa loob ng kanyang bagong mundo. Ngunit bago sumara ang pinto, isang matangkad at pamilyay na lalaki ang lumabas mula sa loob ng bahay. Si Attorney Gabriel, ang matalinong abogadong tumulong sa kanya. Ang marahang paghawak nito sa siko ni Selina, isang magalang at maprotektang galaw, ay nagpatahimik sa paligid. Tara na sa loob, Selina, mahinang wika ni Gabriel. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Naiwan si Nolan na nakaluhod sa mainit na aspalto. Pinagmamasdan ang pagsara ng pinto na tila pinal na hatol ng langit. Ang dating reyna ng kanyang tahanan ay isa na ngayong reyna ng sarili nitong kapalaran. At siya ay isa na lamang estranghero na nabubuhay sa anino ng sarili niyang mga pagkakamali. Lumipas ang ilang buwan, at ang gulong ng palad ay mabilis na umikot pababa para sa mga taong nag-akalang sila ang laging nasa itaas. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, sa isang maingay at magulong palengke, isang lalaki ang pilit na nagpapasa ng isang malaking kahon ng mga nabubulok na gulay. Si Nolan, na dati ay hindi madampian ng alikabok ang kanyang mga mamahaling sapatos, ngayon ay nakasuot na lamang ng isang maruming sando na basang-basa ng sarili niyang pawis. Ang bawat hakbang niya sa maputik na sahig ng palengke ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga paa na ngayon ay puno na ng paltos. Ang alingasaw ng malansang isda at ang ingay ng mga nagtitinda ay tila mga panunuya na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pandinig. Nang sandaling ibaba niya ang mabigat na kahon, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang likuran. Sa gitna ng kanyang paghingal, biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mga araw na pinandidirihan niya ang lugar na ito. Naalala niya kung paano niya sinigawan si Selina noon dahil lamang sa amoy na kusina na dala nito pag-uwi mula sa pamimili. Ngayon, ang amoy na iyon ang naging tanging pagkakakilanlan niya. Ang amoy ng isang taong wala ng kahit ano. Hindi lamang si Nolan ang nakatikim ng lupit ng tadhana. Sa isang lumang jeepney terminal na nababalot ng usok at alikabok, makikita si Bianca May. Wala na ang kanyang mga designer bags at ang kanyang mapagmataas na aura. Ang kanyang buhok ay tuyot na at ang kanyang balat ay tila nawala na ng kinang. Sa bawat paghinto ng sasakyan, pilit siyang sumisigaw, nagtatawag ng mga pasahero patungo sa iba't ibang panig ng syudad upang kumita ng bariya-bariyang komisyon. Ang kanyang mga pangarap na mamahaling bakasyon sa Paris
ay napalitan ng walang katapusang pagtakbo sa kalsada upang may maipambili ng pagkain. Sa tuwing nakakakita siya ng mga marangyang sasakyang dumadaan, isang matinding pagsisisi ang gumuguhit sa kanyang dibdib. Pagsisisi dahil sa pagpili sa isang lalaking ang tanging yaman ay hiram lamang pala sa asawa. Samantala, sa isang maliit at madilim na sanglaan sa kanto, nakatayo si Doña Carmen. Mahigpit niyang hawak ang kanyang huling gintong pulseras, ang tanging alaala ng kanyang nakaraang karangyaan. Ang mga dating kaibigan na kasama niya sa mga marangyang fiesta ay wala na. Pinalitan sila ng mga mapanghusgang tingin at mahihirap na bulungan. Ang tsismis na dati niyang ginagamit upang hiyain si Selena ay bumalik sa kanya ng may higit na bagsik. Siya na ngayon ang laman ng mga usap-usapan. Ang matandang mapagmataas na ngayon ay nagdidildil na lamang ng asin dahil sa pagkabulag sa maling anak. Isang araw, habang naglalakad si Nolan patungo sa kanyang munting tinutuluyan, napahinto siya sa gitna ng malawak na kalsada. Napatingala siya sa isang dambuhalang billboard na nakatirik sa itaas ng isang gusali. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa mukha ng babaeng nasa larawan. Doon, sa gitna ng syudad, ay ang mukha ni Selena. Nakangiti siya, puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Ang nakasulat na mga letra sa billboard ay malinaw at matapang. C. Reyes Financial Recovery Clinic. Ang iyong gabay sa pagbangon at kalayaan. Naramdaman ni Nolan ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang babaeng tinawag niyang basahan, ang babaeng itinuring niyang walang silbi, ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa para sa maraming tao. Ang ningning sa mga mata ni Selena sa larawan ay tila isang liwanag na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kadilimang nilikha niya para sa sarili. Isang patak ng pawis ang pumasok sa kanyang mata. Nagdulot ng hapdi na kasing sakit ng katotohanang hinding-hindi na niya muling maaabot ang babaeng dati ay nasa kanyang tabi lamang. Nakatitig siya sa billboard habang ang mga sasakyan ay bumubusina sa kanyang paligid. Ngunit sa kanyang isipan, ang tanging naririnig niya ay ang malamig na tinig ni Selena na tila nagpapaalam na sa huling pagkakataon. Ang loob ng bagong opisina ni Selena ay balot ng isang nakakapawi ng pagod na alimyon. Ang pinaghalong bango ng sariwang kape at ang amoy ng mga bagong limbag na libro. Wala rito ang nakakasakal na tensyon ng kanyang dating bahay. Ang sikat ng umaga na tumatama sa kanyang lamesang gawa sa Nara ay nagbibigay ng pakiramdam ng katiwasayan. Isang katiwasayang hindi kailanman naibigay sa kanya ng pera ni Nolan. Sa harap ni Selena ay isang babaeng halos kasing edad niya. Nanginginig ang mga balat sa mukha habang pilit na pinipigil ang pag-iyak. Hawak ni Selena ang mga kamay nito. Isang mahigpit at mainit na ugnayan na nagpapadama ng pag-unawa. Hindi ka talunan, Elena. Malambing na wika ni Selena. Ang kanyang tinig ay tila isang haplo sa sugatang kaluluwa ng kanyang kliyente. Ang pagkawala ng yaman ay pansamantala lamang, ngunit ang muling pagbawi sa iyong sarili ang tunay na puhunan. I'll help you structure your finances, pero ang unang step ay maniwala ka na deserve mong maging malaya. Nang lumabas ang kliyente na may bakas na ng pag-asa sa mga mata, sumandal si Selena sa kanyang upuan. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa bawat babaeng natutulungan niya, tila unti-unti ring naghihilom ang sarili niyang mga sugat. Ang marahang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang pamilyar na bango ng mamahaling tabako at mint. Pumasok si Attorney Gabriel, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Walang ingay ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makapal na alpombra. You're working too hard again, Selena, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng paggalang. Inilapag niya ang kape sa harap ni Selena. Ang marahang pagtampi ng kanilang mga daliri nang abuti ni Selena ang tasa ay nagdulot ng isang magaan at nakakakilig na kuryente sa himaymay ng kanyang balat. Isang matamis at maikling sandali ng pagtititigan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang uri ng pagtititig na puno ng pagnanasa, kundi isang sulyap na puno ng paghanga at proteksyon.
Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa likod ng silya ni Selina. Isang galaw na nagpaparamdam na handa siyang maging sandigan nito sa anumang oras. I just want to make sure everyone is safe, Gabriel. Tugon ni Selina. Bahagyang namumula ang mga pising-i. Safe ka na, Selina, at ang mga bata. Paninigurado ni Gabriel bago marahang haplusin ang balikat ng babae sa huling pagkakataon at tumayo sa isang kagalang-galang na distansya. Maya-maya pa ay pumasok sina Maya at Leo. Ang mga bata ay nagniningning ang mga mata, suot ang kanilang mga uniforme sa paaralan. Wala na ang takot sa kanilang mga muka. Niyakap nila ang kanilang ina ng mahigpit. Isang yakap na nagpapatunay na ang kanilang mundo ay buo na muli. Mommy, we got high scores sa exams namin! Masayang sigaw ni Leo. Pinagmasdan ni Selina ang kanyang mga anak. Ang kanilang halahak ay tila musika na nagbubura sa bawat paet ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang ganap na kaligayahan. Ang kaligayahang hindi nakadepende sa pag-apruba ng isang lalaking hindi marunong magmahal. Subalit, ang kapayapaang iyon ay pansamantalang nagambala ng umilaw ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang receptionist ay bakas ng pag-aalangan. Miss Selina, pasensya na po sa istorbo, pero may isang lalaki po sa labas. Nagpupumilit na makausap kayo. Sabi niya, mahalaga raw po. Madungis po siya at mukhang galing sa malayo. Nolan daw po ang pangalan. Nanigas ang buong katawan ni Selina. Ang hawak niyang tasa ng kape ay bahagyang naninig, sapat na upang lumika ng maliliit na alon sa ibabaw ng itim na likido. Ang amoy ng kape na kanina ay nagbibigay ng ginhawa, na yon ay tila nagdala ng isang mapait na gunita ng nakaraan. Tumingin si Gabriel kay Selina, handang harangin ang sinumang mantatangkang sirain ang katahimikan ng babae. Gusto mong paalisin ko siya? Huminga ng malalim si Selina. Tumingin siya sa kanyang mga anak at pagkatapos ay sa sariling refleksyon sa salamin ng kanyang opisina. Nakita niya ang isang reynang handa ng harapin ang kanyang huling kalaban. Hayaan mo siyang pumasok. Malamig na utos ni Selina. Tapusin na natin ito. Ang marahang pagbukas ng pinto ng opisina ay nagpakita ng isang figurang tila hinugot mula sa kailaliman ng putikan. Ang dating makisig at mapagmataas na si Nolan ay nakatayo sa harap ni Selina. Ngunit halos hindi na ito makilala. Gusot at madungis ang kanyang suot na kamiseta, may mansa ng grasa at alikabok ng palengke, at ang kanyang buhok ay tila hindi na nadampian ng suklay sa loob ng maraming linggo. Ang amoy ng kalsada at mapait na pagsisisi ay pumasok sa loob ng mabangong silid, isang pilit na paalala ng nakaraang pilit na kinakalimutan ni Selina. Sa isang iglap, bumagsak ang mga tuhod ni Nolan sa makintab na sahig. Ang marahas na paglapat ng kanyang mga binti sa matigas na semento ay lumika ng isang tunog na puno ng desperasyon. Humahagulgol siya. Ang mga luha ay gumuguhit ng malinis na linyang, dumadaloy sa kanyang madungis na mukha. Selina, patawad. Nagkamali ako, mahal. Ang kanyang boses ay basag, puno ng panginginig na tila isang taong nalulunod. Nabulag ako. Nawala ang lahat sa akin, Selina. Ang kumpanya, ang bahay, pati ang danggal ko. Pero higit sa lahat, nawala kayo ng mga bata. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pamilya tayo, di ba? Para sa mga bata, Selina, kailangan nila ng tatay. Pinagmasdan siya ni Selina mula sa kanyang kinauupuan. Walang galit sa kanyang mga mata, walang pot, at lalong walang awa. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Ang lalaking nasa harap niya ay tila isang estrangero na nagtatangkang muling gumapang sa kanyang buhay gamit ang parehong mga salitang dati ay nagpabilog sa kanyang puso. Ang pagbanggit ni Nolan sa pamilya at mga bata ay tila asidong sinusubukang tunawin ang kanyang kapayapaan, ngunit ang kanyang puso ay isa ng matibay na kuta. Dahan-dahang tumayo si Selina. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad at katiyakan.
Hindi siya lumapit upang haplusin ang asawa. Sa halip, nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang lamesa, isang hindi matatawarang hangganan sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Pamilya? Nolan? Mahinang tanong ni Selena. Ang kanyang tinig ay tila isang talim ng yelo na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Nasaan ang pamilya noong tinatawag mo akong basahan sa harap ng iyong kabit? Nasaan ang pamilya noong mas pinili mong ubusin ang pondo ng ating mga anak para sa iyong sariling luho? Nasaan ang pamilya nung kinalimutan mo ang 17 taon kong sakripisyo? Bumawi ako, Selena. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako kahit ano. Pagsusumamo ni Nolan, sinubukang abutin ang dulo ng sapatos ni Selena, ngunit mabilis na humakbang paatras ang babae. Tumingin si Selena ng diretsyo sa mga mata ni Nolan. Ang paningin niya ay hindi kumukurap. Tila binabasa ang bawat kasinungalingang nakatago sa likod ng mga luha nito. Alam niyang hindi ang pamilya ang hinahanap ni Nolan, kundi ang kaligtasan at karangyaan na tanging siya lamang ang makakapagbigay. Hindi mo ako nawala ngayong araw, Nolan. Wika ni Selena. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Nawala mo ako nung inakala mong ang sakripisyo ko ay isang obligasyong hindi mo kailangang suklian. Nawala mo ako nung inisip mong ang pagiging asawa ko ay nangangahulugang mananatili akong bulag sa iyong kalupitan habang buhay. Huminga ng malalim si Selena. Naramdaman ang huling ugnayan ng kanyang kaluluwa sa anino ni Nolan na tuluyan ng napapatid. Ngayon, tumayo ka na riyan at lumabas ka sa opisina ko. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal lang namatay sa ilalim ng iyong mga kamay. At ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na ang Selena na kilala mo. Hindi na ako ang iyong bedo, Nolan. Ako na ang aking sariling pundasyon. Tumalikod si Selena at naglakad patungo sa malaking bintana, pinagmamasta ng asul na kalangitan sa labas. Ang tunog ng mga takong ng kanyang sapatos sa sahig ay lumika ng isang ritmo ng kalayaan. Isang martsa na palayo sa lahat ng pighati. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto at ang marahang pagpasok ni Attorney Gabriel. Nararamdaman niya ang presensya ng abogado sa kanyang likuuran. Isang tahimik na suporta na hindi kailanman nagkulang. Narinig niya ang paghagulgol ni Nolan na unti-unting lumalayo habang ito ay inaalalayan ng mga security guard palabas ng silid. Kasunod nito ay ang marahang paglapat ng pinto. Isang tunog na tila naglalagay ng huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang katahimikang namayani sa silid ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan at bagong simula. Pinunasan ni Selena ang isang maliit na butil ng pawis sa kanyang noo at napangiti. Ang hangin ay tila naging mas magaan, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Makalipas ang isang taon, ang mga bakas ng madilim na kahapon ay tila naging malalayong alingaw-gaw na lamang sa gitna ng isang payapang hapon. Sa isang malawak at luntiang parke na malapit sa kanilang bagong tahanan, nakaupo si Selena sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang marahang ihip ng hangin ay nagdadala ng bango ng mga bagong tabas na damo at ang masayang himig ng mga ibong nagliliparan sa itaas. Pinagmamasdan ni Selena ang kanyang mga anak. Si Maya ay abala sa pagguhit sa kanyang sketchbook, ang kanyang muka ay maliwanag at malaya sa anumang anino ng pighati. Si Leo naman ay masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola na tila nakikipaglaro sa mga ulap. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Ang bawat tawa nila ay isang himala na nagpapabigat ng kagalakan sa puso ni Selena. Ang marahang pagyapak ng sapatos sa damuhan ay nagpalingon sa kanya. Dumating si Attorney Gabriel, may dalang basket para sa kanilang picnic. Ang kanyang ngiti ay payapa, isang ngiting nagpaparamdam kay Selena na hindi na niya kailangang laging maging matatag ng mag-isa. Umupo si Gabriel sa tabi ni Selena. Isang magaling na distansya ang namamagitan sa kanila.
Ngunit ang init ng presensya nito ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa dibdib ng babae. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang likod ng palad ni Selena. Isang banayad at ligtas na ugnayan na tila isang pangako ng proteksyon at pag-unawa. Sa simpleng sulyap na pinagsaluhan nila, naramdaman ni Selena ang isang magaan na kuryente ng kilig. Isang damdamin na akala niya ay habambuhay ng nabaon sa limot. Ang ganda ng hapon, di ba? Mahinang wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa hangin. Oo, tugon ni Selena. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa papalubog na araw. Ang ganda, dahil sa wakas, malaya na ako. Naisip ni Selena si Nolan. Pinyatawad na ba niya ang lalaking sumira sa kanyang tiwala? Ang sagot ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malamig na katotohanan. Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa nito, kundi ang kawalan ng anumang pakialam, ang indifference. Hindi na siya nasasaktan kapag naririnig ang pangalan nito. Hindi na siya naghahangad ng paghihigante. Pinatawad na niya ang sitwasyon dahil dinala siya nito sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay ang pinakamagandang regalo na naibigay niya sa kanyang sarili. Ang negosyo ni Selena, ang C. Reyes Financial Recovery Clinic, ay naging isang kanlungan para sa maraming kababaihan. Sa bawat babaeng natutulungan niyang tumayo, muling nabubuo ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sariling danggal. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng account sa bangko, kundi sa kakayahan ng isang taong bumangon mula sa putikan ng may taas noong dignidad. Natutunan ni Selena ang isang mahalagang aral. Ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay isang dakilang bagay, ngunit ang pagsasakripisyo ng sariling halaga ay isang malaking kasalanan. Ang pagmamahal ay dapat na maging pakpak upang lumipad, hindi tanikala upang makulong. Nang magsimula ng maging kulay ube at ginto ang kalangitan, tumayo silang apat upang maglakad pabalik sa sasakyan. Hawak ni Selena ang mga kamay ni Maya at Leo, habang si Gabriel ay naglalakad sa kanilang tabi, nagsisilbing tahimik na bantay sa kanilang bagong simula. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay may dalang ritmo ng pag-asa. Isang martsa patungo sa isang kinabukasang hindi na kailanman mababahiran ng kasinungalingan. Tumingala si Selena sa unang bituing sumilip sa langit. Ngumiti siya ng malalim, nanamnam ang bawat patak ng kalayaan sa kanyang hininga. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim dahil sa wakas, siya na ang sarili niyang liwanag.